Ang bawat tao ay may nakatagong liwanag, isang sinag na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero nararamdaman ng puso. Ito ang aura, ang enerhiya ng ating kaluluwa. Welcome po muli mga ka-MB dito sa ating channel, na tahanan ng mga tanong na hindi lang sinasagot ng isip, kundi pati ng kaluluwa. Ngayon, samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng aura colors. Ang mga kulay na hindi lang basta liwanag, kundi mga mensaheng galing sa iyong damdamin, isipan, at sa mismong spirit mo. Handa ka na ba? Huminga ka ng malalim dahil ang kwento ng iyong aura ay magsisimula na. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Aura, isang invisible energy field na bumabalot sa bawat buhay na nilalang. Parang alon sa hangin, parang init ng araw, parang wifi signal. Hindi mo nakikita, pero naroroon. Sa agham, may tinatawag na electromagnetic field ng katawan. Sa metaphysics naman, ito ang halo ng iyong soul energy. Ang mga ancient healers, yogis, at kahit ang ating mga ninunong babaylan, naniniwala na ang liwanag ng isang tao ay nakikita. Hindi lang sa mata, kundi sa pakiramdam. May 4 layers ng aura na konektado sa iba't ibang bahagi ng pagkatao. Ito ay ang physical layer, ang katawan o ang health. Next, emotional layer, ang feelings at ang trauma. Third, mental layer, thoughts and mindset. And last, spiritual layer, ang soul connection at purpose. At tulad ng kalangitan, nag-iiba ang kulay ng aura, depende sa panahon ng buhay mo. Ang aura ay parang salamin. Kapag puno ka ng takot, nangingitim. Kapag puno ka ng saya, kumikinang. Kapag broken-hearted, maaaring pale pink or gray. Kapag spiritually awakened, lumalakas ang purple, indigo, o white light. Reflective question. Kung may kulay ang nararamdaman mo ngayon, ano kaya yun? Red ba dahil sa passion? Or blue dahil sa lungkot na tahimik mong dinadala? Red aura, survival, passion, mainit, mabigat, buhay na buhay. Red aura people are passionate, action takers, minsan impulsive, rooted sa survival. Gusto niyang mabuhay, magmahal, lumaban. Shadow side, galit, pagiging kontrolado ng ego, at selos. Orange, creativity and emotion. Sila ang artists, dancers, creators of beauty. Malakas ang life force energy. Pero kung imbalanced,
moody, easily overwhelmed, or escapism. Yellow, intellect and confidence. Parang araw, warm, bright, logical, mahilig mag-isip, mag-aral, magplano. Ang shadow side naman nito, overthinking, fear of failure. Green and pink aura, healing and love. Heart chakra colors, green. Balance, compassion, nature lover. Pink, divine love, softness, nurturing energy. Ang shadow side naman ito, nauubos sa kaka-care sa iba. People pleasing. Blue aura, truth and communication. Kalma, deep feeler, honest. Madalas silang tagapayo, writer or speaker of truth. Ang shadow side naman, nahihirapang magsabi ng tunay na nararamdaman o throat block. Next, indigo aura, intuition and third eye. Ang kulay na ito ay simbolo ng old soul. Sensitive sa energies, deep thinkers, dreamers, clairvoyant vibes. Ang shadow side, loneliness, feeling misunderstood. Violet or purple, spiritual awakening. Seekers of truth, mystics, light workers. Nakakaramdam ng tawag mula sa universe. Ang shadow side, spiritual escapism, pagtalikod sa reality. White or gold, divine light, pure, high vibration, angelic, peaceful, usually healers or aligned sa purpose. Ang shadow naman, exhaustion, spiritual burnout. Next, gray or black, block aura. Huwag matakot, hindi ito masama. Ibig sabihin lang, may emotional burdens, stress, or trauma. It is a call for healing, not a curse. Rainbow or crystal aura, multidimensional soul, combination of shifting colors, empathic, healer, starseed, mission-oriented. They absorb emotion, kaya kailangan ng protection. Here is a guided visualization. Silipin ang iyong sariling aura. Sa mga sandaling ito, pumikit ka. Huminga ka ng malalim. Ilagay ang kamay mo sa dibdib. Ramdam mo ba ang tibok? Yan ang sayaw ng kaluluwa. Imagine, nasa gitna ka ng tahimik na kagubatan. Sa taas, nagniningning ang buwan. Sa paligid mo, may malamig na hangin na parang yakap ni bathala. Habang humihinga ka, may unti-unting liwanag na lumalabas mula sa dibdib mo. Kumakalat sa katawan hanggang bumalot ito sa buong pagkatao mo at sa iyong paligid. Ano ang kulay nito? Red, blue, violet. Maraming nagbabago-bago. Huwag pilitin.
Just feel it. Sabihin mo sa sarili, tinatanggap ko ang liwanag ng aking kaluluwa. Handa akong makita at mahalin ang sarili ko. Huminga ka ulit at dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Paano makita ang aura? Soft gaze sa paligid ng kamay o dulo ng tao. Huwag tututok. Just relax. Sa salamin, tumingin sa pagitan ng kilay mo habang nakaharap sa white background. Feel with hands. Bring 2 palms close. Mararamdaman ang init or static. Paano naman natin ito lilinisin? Salt bath or paligo sa dagat. Sunbathing. Grounding barefoot sa lupa. Smudging. Insenso, sage or dahon ng bayabas bilang tradisyonal na paglilinis. Sound healing. Like saying bell, singing bowls. Emotional release. Iyak, pagsulat, o forgiveness. Protect your aura. Set boundaries. Surround yourself with nature, prayer, or quiet time. Paggamit ng crystals, paglagay nito sa kwarto mo o sa iyong buong bahay or maging accessory mo din. Use black tourmaline, clear quartz. Narito na po tayo sa huling bahagi. Pero tandaan palagi, ang aura mo ay hindi lang kulay. Ito ay kwento. Kwento ng sakit, pagbangon, takot, pag-ibig at pag-asa. At tandaan, ang aura ay hindi kapalaran. Ito ay pagpili. Kapag pinili mong magmahal, magpatawad at magliwanag, nagbabago rin ang kulay ng kaluluwa mo. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Dahil dito, bawat kaluluwa may sariling liwanag na dapat ipaalam sa mundo. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.